May napakinggan ka na bang kwento tungkol sa mahiwagang kwintas o isang agimat na kwintas? Marahil ay marami ka nang narinig tungkol sa mga kwentong ganito. Pero medyo naiiba lang naman to ng konti. Dahil nga ang kwintas na sinasabi ko ay kwintas ng isang aswang. Kwento ito ng isa kong auntie. Taong 1998, nung maranasan ito ng isa niyang kaibigang babae. Kabatch niya itong babae sa high school. Napangalanan na lang natin na Francois dito sa kwento. Maliit lang na babae itong si Francois. Mga nasa 5 flat hanggang 5'2" ng tita ko. Ganun lang siya katangkad. At dagdag pa ni tita na napakaputi at bilugi ng mukha ni Francois. Tapos ay bumagay pa dito ang kulot nitong buhok. In short mga kabagis, maganda kung sa maganda itong si Francois. Kahit medyo bitin lang sa tangkad. Ngunit nagulat na lang daw si auntie ko noon nang malaman niyang buntis na ito. Dahil sadyang parang napakabait naman ni Francois. At hindi mo talaga iisipin na maaga itong mag-aasawa. Dahil pag-graduate nila ng high school, 1 taon lang ang lumipas, buntis na si Francois. So, mahinhin na mahindutin ang tawag dito. Ganon mga kabagis. Tsaka na lang nalaman ito ng tita ko, ang mga karanasan ni Francois sa pinuntahan nitong probinsya. Ayon sa kanya, nalaman niya lang to nung muli silang nagkita, noong 2005. At ayon nga sa kwento ni Francois, nung nabuntis pala siya, mga mag-aapat na buwan na noon ang tiyan niya. Nung inuwi siya ni Paong, palayaw ng napangasawa niya o nakabuntis sa kanya. Dahil dala nga na di napagplanuhan ang pagbubuntis na yon ni Francois, ay di na rin sila ikinasal pa ni Paong. At minabuti nga nilang tumira ng Cagayan. Dahil doon ang pinanggalingan naman ni Paong na probinsya. Nagkita lang sila sa Maynila at nagkamabutihan. Nung una ay di naman alam ni Francois na ang pangunahing hanap buhay pala ni Paong ay ang pangingisda o pangangalap ng isda. Isang payak na pamumuhay pala ang pinanggalingan naman ni Paong. Pero sa pagmamahal naman ni Francois dito ay tanggap naman niya kung ano ang buhay ng lalaking minahal niya o sinamahan niya. Buntis na nga siya, kaya ano pa bang magagawa niya kundi pakisamahan si Paong bilang para ng asawa kahit hindi sila kasal. Nang isang araw, dahil nga sa hirap ng buhay, ay halos kailangang mangisda ni Paong ng pang-araw-araw. Kailangan niyang kumita, kahit konti-konti lang. Minsan nga ay sumisisid din ito sa dagat, nangunguha ng perlas, at minsan pa nga ay mga kung ano-anong gamit ang nasisisid nito sa dagat na siya namang nabibenta niya sa merkado ng murang halaga lang. Pero ayos na yon, at least may kita ayon kay Francois. Hanggang sa isang araw, sa pag-uwi ni Paong sa Pampanga, ay nakita ni Francois na may daladala itong parang isang maliit lang na sisidlan. Masayang bumati pa noon si Francois ng, "Ano yan, Pao?" "Nasisid ko. Mukhang may bato sa loob eh. May laman. Yun nga lang, di ko mabuksan. Nakakandado eh. Kinakalawang pa oh. Re-remedyohan ko na lang sa bahay. Malay mo, diamante ang nasa loob. Yayaman na tayo." Umaasang tuwang-tuwa pa nun si Paong, sabay akbay na sa kanyang asawa at umuwi na. At nung nakaabot na nga ang mag-asawa sa kanilang tahanan, gamit ang isang martilyo ay nabuksan yun ni Paong. Ngunit di kagaya ng inaasahan ni Paong. Hindi kayamanan o diamante ang laman ng sisidlan, kundi isang itim na bato ang nakita niya, na sa paglalarawan niya ay halos sinlaki lang ng holen. Hindi nga lang yun bilog. Para yung literal na bato ang hugis. Yun nga lang napakaitim.
At parang napaka-espesyal daw ng lubid na kinalalagyan nito dahil kulay itim din yun. Mukhang napakatibay ang lubid na ito. Hindi alam ni Francois, pero parang may kakaiba daw sa kwintas na yun. At eto namang si Paong, walang kaabog-abog ay isinuot na lang yun. Kasi regalo na lang daw niya yun sa kanyang sarili na sumisid sa sisid lang yun. Kahit na mapait ang ngiti niya noon. Dahil taliwas nga sa inaasahan niya ang laman ng sisidlan. Lumipas ang araw na yun na nairaos na naman nila ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Dahil sa konting kita ni Paong. Hanggang sa mga ilang araw ang nakalipas sa pagpapatuloy ng pamumuhay ng dalawa. Parang may napapansin si Francois na nag-iiba na ang ugali ni Paong. Kasi lagi na sila noong nag-aaway ni Francois. Hindi alam ni Francois, pero napakainitin na kasi ng ulo ni Paong. Yung tipong konting mali, konting kibot lang, ay away na agad ang kinahihinatnan ng usapan nila. Nang minsan pa nga ay binaliktad ni Paong ang mesa sa galit habang kumakain sila ng hapunan. Tsaka di na madalas na nagkakakain noon si Paong. Kaya nga pumayat ito ng pumayat. Hanggang sa halos butot balat na lamang ito ayon kay Francois. Di na rin ito nun pumapalaot dahil natatakot daw ito sa dagat. Sawang-sawa na raw ito sa alat ng dagat. Hindi naman daw umiinom ng alak si Paong kahit na nasa ganung sitwasyon na sila ni Francois. Pero unti-unti ay nagkakaroon na ng takot si Francois noon sa kanyang asawa. Dahil sa minsan, habang natutulog sila, malaki na ang tiyan noon ni Francois nang naalimpungatan si Francois. Pao? Pao! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Salita ni Francois habang mabilis ito na napaupo papagapang sa sulok ng kanilang silid dahil sa nakita niya si Paong na parang ginigilitan ang tiyan nito sa matatalas na kuko ni Paong na noong gabi lang na yun na nakita niya. Ayon pa sa paglalarawan niya na parang karit daw yun na halos gapulgada na ang laki ng mga kuko ni Paong na para bang may intensyon na buksan ang tiyan ni Francois sa pamamagitan noon. Itim na itim ang kuko na yun ni Paong na halos kasing kulay na nung kwintas niyang suot. Nakita pa niya ang mga panlilisik ng mga mata noon ni Paong na parang lalapain siya nito dahil sa naglalaway na raw noon si Paong na parang asong ulol na di alam ang ginagawa. Kaya't ang tanging nagawa lang noon ni Francois kasi wala naman siyang laban doon. Humiyaw siya ng humiyaw hanggang sa tumalon na lang si Paong sa kanilang bintana. At nanakbo na ito papalayo nang may mga kapitbahay nang nakiusyoso na gustong tumulong kay Francois. Nang gabi din na yon, nung kumalma na ang sitwasyon, dun lang napansin ni Francois na may konting galos pala ang tiyan niya, malapit sa kanyang pusod. Buti na nga lang ay nagkamalay ito bago mangyari ang insidente. Mula ng gabing yon ay naisip na ni Francois na umuwi na sa Baguio City kasi doon na nakatira ang mga magulang niya nung mga panahong ito. Iiwan na niya si Paong dahil alam niyang parang hindi na yon yung lalaking nakilala niya. Naghanap ng mapangungutangan noon na pamasahe sa baryo si Francois upang makabiyahe papauwi sa kanila. Ngunit inabot pa siya ng ilang araw bago may nagmagandang loob sa kanya na pahiramin ng pera. Kaya ilang araw din siyang nanatili pa sa bahay nila ni Paong. Wala si Paong din noon ng mga ilang araw hanggang sa isang gabi, isang araw bago nakauwi si Francois. Dumating si Paong sa kanilang bahay. Napunit-punit ang damit nito pang itaas. Halos mawalan na noon ng malay si Francois sa nakita niya dahil sa punong-puno ng bahid ng dugo ang bunganga noon ni Paong. At ang damit nito na puti na gamit niya nung umalis ito
Matapos ang insidente ay naging kulay pula na sa rungis ng dami ng dugo dito. Pero parang sa pagkakataong yun ay matino naman si Paong at nagawa pa nga nitong magsalita o makiusap kay Francois. Francois! Francois! Hindi ko alam yung nangyayari sa akin. Umalis ka na. Umalis ka na dito. Baka mapatay kita. Ang dami-dami kong naririnig sa tenga ko. Mga bulong ng kung anong mga nilalang. Nakapatay ako. Nakapatay ako ng tao. Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Salita nun na nung huli ay parang nawala na naman ito sa pagkatino at napasigaw na nun si Francois. At sa puntong yon ay parang bumalik ulit sa ulirat si Paong. Sabay labas nito ng kanilang bahay at tumakbo na ito papalayo. At yun na rin ang huling pagkakataon na nakita ni Francois ng buhay itong si Paong. Kasi habang nasa bus noon si Francois ay palagian noon ang kanyang pag-iyak habang nakatanaw sa bintana ng bus sa di kalayuan. Dahil sa di niya malaman kung bakit ganun na lamang ang kinahantungan ni Paong at ang kanilang relasyon. At sa huli ay nabalitaan na lamang niya na patay na ito. Natagpuan daw si Paong sa gilid ng dalampasigan na may nakasaksak pa na bolo na kawayan sa dibdib nito. Pinatay din daw siya ng mga taga roon dahil sa isa na daw itong aswang, si Paong. Anila, sa nabalitaan ni Francois, nangyari daw yun nung isinuot ni Paong ang kwintas na nakita pa niya, yung nakuha niya sa dagat, yung itim na bato. Dahil pagmamay-ari daw ito ng kaluluwa ng pinuno ng sinumpang aswang. Hanggang ngayon ay saksing buhay si Francois sa kababalaghang mismong nangyari sa kanya. Pero hindi niya rin alam kung saan na nga napunta ang kwintas ng aswang. Alright mga kabagis, nakakalungkot yung kwento. True story to mga kabagis ha. Short story lang natin. Yung side bit natin kumbaga. Yung bagwis at dakila natin baka bukas pa mga kabagis ha, ng gabi. Aayusin ko lang. Tsaka may one shot story din ako na inaayos pa. Tapos baka sa linggo a-upload tayo ng Ohera, Bangkilan ng Kadatuan. Marami kasing nagre-request eh. Kahit isang episode muna siguro. Gigisingin lang natin ang natutulog na aswang. Ano pa ba? Pagpasensyahan nyo yung record natin dito kasi may nagbibideo ko sa kapitbahay eh. Kahapon pa yung mga yan kaya naiinis nga ako eh, hindi ako makapag-record. Pero pinilit ko na lang ngayon kahit yung maliit lang na kwento. So, magandang gabi mga kabagis. Salamat sa suportang tunay.